Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ako nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultay muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin ito barbershop. Nasa sitol ako natutulog eh. Kaya pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakaraang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ano ang problema yung listahan? Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Kung hindi ba tinignan pa nila yung Grab app ko na talagang bumabiyaya ako sa Grab. Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito. Supposed to be 3 beses na, pang-4 na naman pala. Ay hindi na, ayoko na. Simula po ng unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigaya, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan. Dapat, ang pinakang-the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Kung anong app na bumabiyay yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or GCash. May GCash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itapat doon? Mapapakinabahan ka namin na hindi na kami pipila sa ganito. Para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gano'ng kalaking bagay, sir, yung may matatanggap doon ng 5,000 pesos? Supposed to be, malaking bagay yun kaysa wala. Diba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value-added tax, mas better. Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento na pagkain natin. Kaya ang mahal ng pagkain natin eh. Bakit? Sa tax. Dahil sa gas. Supposed to be, wag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Ganun lang kasimple. Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito eh. Hindi yung mahiyaman. Dahil yung mahiyaman, kayang-kaya nilang gram-gram na bumili ng gas or crudo. Kaya-kaya nila bumili kami. Hindi namin kayang bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value-added tax, tapos ang usapan. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. 13 hours. Yes. Bakit umabot nagtsaga ka ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Gcash, online wallet. Para walang pila. Para walang pila. Para walang naghihintay dito ng mga tao! Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Dahil sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init. Lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Walang libreng tubig! Anong oras kayo pumila? Alas 6 po ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi, Ngayon na kami na-releasean. paano bang bakit umabot ng ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon eh. Oo. Mabagal talaga yung proseso. Tapos ang napakasakit pa doon, may namatay pa isa. Pero napakasakit doon. Isa sa kasama namin na namatay. Inatake. Wala. Mabagal talaga yung proseso sa loob. Wala. Mabagal. Tapos, biro mo, alas 6 pumila. Ngayon na nakakuha. 12:30 na, di ba? Napakabagal talaga. Yung una po post nila, sir, meron po kaming, andun po yung mga pangalan namin lahat. Ngayon po, pepe-out na lang po kami, bigla po nagkaroon ng bagong schedule na iba na naman yung pangalan na nandun. Sa Wascar list, wala na kami lahat doon. Ano daw ang payo sa inyo dito? Magantay na lang daw po kami ng nila, na sabihin nila kung kailan kami mabibigyan. Pero hindi namin naasahan yung gusto namin ngayon, sir. Ngayon na. Kasi kung bibigyan kami second batch, na wala rin malabo rin po mangyari, sir. Ngayon po ang tinakdang oras na araw, na pipi-out lahat ng tricycle driver. Lihit mong driver kami, sir, ng Batoda. Anong oras pa kayo nandito? Madaling araw pala, sir. Di ba kami kumakain? Nagkakape pa lang po kami, oh. Nabala na sa biyahe namin. Di ba sabi sa balita,
Lisensya lang, sabi ni Yorme ba, lisensya lang, pasukan nila, cross nyo na, 5,000 na, huwag nyo pahirapan yung tao. Bakit ganun? Dito nangyayari. Wala kayo sa listahan. Wala sa listahan, kung lisensya lang dapat, okay na yun, di ba? Yung binibigay po kasi nila, Ang dami bigay namin naman yung yun. lisensya. Hanapin yung ano namin, birthday. Eh, asa lisensya naman na po eh. Pwede mo naman tingnan doon yung address, yung lisensya, yung birthday, saka yung address. Kung Hindi saan ko naman na problema na kami. Dapat, ibigay na nila. Wala dito, di ba? Sabi ni Yorme, di ba? Huwag mo lang pahirapan ng tricycle driver. Ibig sabihin, may Andyan na lisensya sila. ka, driver ka. Oo, Yan, ano bang ano nila, no? Ito po, napirapan pa kami rito. Sa krisis sa enerhiya, sa gasolina, nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic o ngayon? Kasi hirap yung pandemic. You know, kami nila PRRD. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. Meron silang... Yung pinagpasyahan namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin ito barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog eh. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong krisis na ito ngayon, yung oil crisis? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1973. Nangyari na to, ano? 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yan? O APEC? nagkaroon ng O OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So, ang point ko, ngayon, ang problema lang natin, ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So, kaya, hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan, may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun eh, may mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi, there is, yung clock, may ikot, pero alam mo may namamatay. Alam mo na eh, alam namin lahat eh. Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Meron tayong gabay at susundan. Sa kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay? May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganun data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon, talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kagad, solve na agad yung problema. Sabi, nakukonfirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kagad eh. Hindi nga madesisyonan. Yun na lang, hindi pa madesisyonan eh. Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo, Pero ulitin ko para lang naman na, I have to give credit where it's due. Hindi madaling magpasya pag economic policy. Hindi talaga.